This is the best I can do. This is exactly what I wanted. All of you against all of me. Balikan natin ang isa sa mga naging mahalagang parte ng buhay ng ating mga Avengers. Ang pelikulang puno ng reference at detalye na maaaring hindi mo napansin. Ang pelikulang Avengers Age of Ultron. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Tayo ay nagsimula sa Mind Stone na nasa loob ng scepter ni Loki. Sumasalamin rin sa unang eksena sa unang pelikula ng Avengers. Ganun rin ang camera shot na ginamit noong sila ay nakikipaglaban. Sinundan ang laban at nagtapos sa sama-samang pagsugod ng ating mga dakilang Avengers. Nakilala natin ang magkapatid na Maximoff at sa comics, sila ay mga mutants at anak ni Magneto. Pero sa script nila dito ay walang nabanggit kahit isa na mutants. Kasi dati ang mga mutants ng MCU ay pagmamay-ari pa ng 21st century. Kung naaalala nyo, may nakita tayo doong Quicksilver. Kaya sa pelikulang ito, maaari lang nilang gamitin ang mutants. Una, ay dapat hindi mababanggit ang anumang tungkol sa mutants. At pangalawa, kailangan nilang patayin ang isa sa kanila. At pangatlo, dapat walang mababanggit na tungkol kay Magneto. Diba? Ganun kalupit noon ang 21st century sa MCU. Kaya mapapansin nyo, kahit isa sa mga comic names nila hindi nabanggit. Pero sa ngayon, nasa kamay na nila ang mutants. Our final member, Professor Charles Xavier. Nakita natin muli si Tony suot ang Mark 43, sumunod sa nawasak niyang Mark 42 at mayroon na rin siyang satellite backup mula kay Jarvis. At alam naman natin na si Jarvis ay parte rin ni Vision. Ipinilipad ni Tony ang kanyang mga Iron Legion. Ang isa sa mga drone dito ay tinamaan ng asido. Maya-maya dito rin tumutok ang camera at ito rin ang kaparehas na drone noong bumalik tayo sa Avengers Tower. At sa huli, ito rin ang magiging unang katawan na gagamitin ni Ultron. Medyo basura patingnan. Ang ilang pelikula ay may nakita rin tayong utay-utay na pag-upgrade gaya ni Iron Man at shield ni Captain America. Nagsimula sa basura, papuntang prototype, hanggang sa malupitang upgrade. At ito rin ang nangyari kay Ultron. Nagsimula sa basura, prototype, papuntang heavy upgrade. Sa isang buong pelikula. Ang isang batang Sokovian sa protesta, ito rin yung batang iniligtas ni Clint at kung saan namatay si Pietro dahil sa pamamaril ni Ultron. Pakinggan po natin ito. You didn't see that coming? Ito rin ang huling linya na sinabi niya. You didn't see that coming? Narito naman si Natasha na pinapakalma si Hook. Sun's getting real low. Ito rin ang linyang nakinig natin sa Thor Ragnarok. The sun's getting real low. Dito natin unang nakita kung paano bumalik si Hook sa anyo ni Bruce. Inilagay naman ni Wanda si Tony sa isang bangungot kung saan nakita natin natalo sila. Ang shield ni Cap ay nasira tulad ng ginawa ni Thanos sa Avengers Endgame. Kinuha ni Tony ang scepter. Napansin din natin ang bagong Avengers Tower na kung saan naghihintay si Maria Hill at Helen Cho. Sa comic, si Helen ay nanay ni Amadeus Cho, isang matalinong bata na naging Hook. Ipinakita ni Cho ang human tissues tech. Nakita natin si Jarvis na isang hologram, gayon rin ang Mind Stone. Tandaan natin na ang dilaw ay si Vision at ang asul ay si Ultron. Ang balak nila Tony at Bruce ay pakinabangan si Ultron para malutasan ang mga nangangambang panganib. At dito na nagising si Ultron. What is this? What is this, please? Ito naman binabasa ni Ultron ang buong sangkatauhan. At sa madaling salita, halos nalaman ni Ultron ang ilan. Hindi ko masasabing lahat dahil ang ibang pahina ay na kay Vision. Kaya si Ultron ay may kakayahan lang na pagyamanin ang sarili niyang isipan. Pero ang lakas ni Tony ay nanggagaling sa kanyang puso. Nakaligtas si Tony mula sa heart attack pero si Ultron hindi. At dito na nasira ni Ultron si Jarvis. Nakita natin muli si Stan Lee. Nakita rin natin si Natasha at Bruce. Sumunod na ang subukan ng lakas.
Pansinin nyo na medyo nabuhat ni Cap ang Mjolnir, kung saan sa Avengers Endgame ay tuluyan niyang nabuhat ito. Nakumpirma naman na lagi namang karapat-dapat si Cap at nagkunwari lang siya na hindi niya kayang buhatin para hindi agad mabigla si Thor hanggang sa sinira ni Ultron ang party. I'm sorry, I was asleep. Or I was a dream. And I was tangled in. At ang sinabi niyang robot dreams ay nakinig natin uli. I can read him. He's dreaming. Ang pag-atake niya ay naghantong sa napaka-importanteng pag-uusap ng Avengers at ang eksenang ito ay ang naging inspirasyon sa pamagat ng Avengers Endgame. We're the Avengers. We can bust arms dealers all the livelong day, but that up there, that's the Endgame. How are you guys planning on beating that? Together. We'll lose, and we'll do that together too. Maaari mang kulang ang Avengers Age of Ultron sa paningin ng iba pero ito ay isa sa mga naging pundasyon para suportahan ang ilang akto sa istorya nila. Balik naman tayo kung saan tinrabaho nila ang ilan sa mga papeles, samantala nahanap naman ni Bruce ang ilan sa mga kasaysayan ng Wakanda. Wakanda. Ito naman si Ultron, ninakaw ang ilan sa mga vibranium at pinutol ang kamay ni Claw. Binigyan naman ni Wanda ng ilang bangungot si Thor kung saan bumalik si Thor sa Asgard at nakita natin si Heimdall na tumutugma sa kahihinatnan ng Asgard. Ang bangungot naman ni Cap ay binalik siya sa Fortis na kasama si Peggy. Ito rin ang naging misyon ni Cap sa Avengers Endgame. Ito naman ang bangungot ni Natasha kung saan bumalik siya sa Red Room kung saan nagmula ang mga batang babae na ginagawang assassin. Sa pelikulang Black Widow nabigyan ng linaw ang lahat ng ito. At dito naman tayo sa laban sa pagitan ni Hulk at Iron Man. Nakita rin natin ang Mark 44 Hulkbuster na pinapagana ng 7 arc reactor at sinabi muli ito ni Tony. You're Bruce Banner. Right. Don't mention puny Banner. Binigyan naman ng sunod-sunod na suntok si Hulk. Dinura ni Hulk ang kanyang ngipin na nagpaalala sa atin sa nangyari kay Abomination at syempre lalo siyang napikon at inilaglag ni Tony si Hulk sa isang gusali. Punta naman tayo sa tahanan ni Clint Barton. Dito natin nakilala ang kanyang asawa na si Laura Barton. Narito rin ang pagbabalik ni Nick Fury. Artificial intelligence. You never even hesitate. Itong artificial intelligence ay maaaring nagsimula sa Kree na nakita natin sa Captain Marvel. Balik naman tayo sa Water of Sight kung saan naroroon si Thor at Dr. Selvig. At mula sa alaala ni Thor ay nakita natin ang ilan sa mga Infinity Stones, ang Space, Mind, Reality at Power Stones na nababalot sa kulay ginto na nebula na nagmistulang Infinity Gauntlet. Ito naman ang pagsasama ng Vibranium ni Ultron at Human Tissue, dagdag pa ang Mind Stone. Si Jarvis at ang kilat ni Thor, meron na tayong Vision. Pansin natin na ang unang tiningnan ni Vision ay si Wanda, nangangahulugan na sila ay magkakatuluyan. Ang pangalang Vision ay binigay ni Thor. Dahil wala na si Jarvis, ipinalit niya si Friday habang pinalutang naman ni Ultron ng isang syudad. Matapos ang laban, pansin natin na may naiwan silang isang Ultron Sentry na may buhay pa. At ito rin yung sentry na may kagagawan kaya bumagsak ang syudad habang wala si Wanda. Balik tayo kay Vision kung saan hinarap niya ang natitirang Ultron. Pansinin natin ang biyak sa dibdib at balikat. Ito yung nakaharap ni Cap sa laban. At dito na nagtapos si Ultron at nakita natin ang bagong headquarters ng Avengers. Nakatanggap naman ng report si Fury tungkol sa hindi na nakitang Quinjet kung saan nakasakay si Hulk. At ang huling akto ay nakita natin si Falcon, Wanda, Vision at War Machine at syempre si Natasha at Cap. Avengers! Hindi niya nakumpleto pero nabawi niya yun sa Avengers Endgame. Avengers! Assemble. Dito rin lumabas si Thanos. Sabihin na natin buhay o wala na si Ultron sa MCU pero sumimbolo siya at inirepresenta niya ang natatagong parte ng Avengers. Maaaring silang bumagsak sa kadahilanan na gusto lang nila proteksyonan ang mundo. Ang hindi maiiwasang katapusan, ito ang silbi ng Age of Ultron. Ito yung panahon na ayaw nilang mangyari.
Marami pang paparating na videos. Don't forget to leave a like, subscribe my channel para hindi mo malagpasan ang mga content tulad nito. Comment lang kayo dyan sa baba kung gusto nyong sumali sa aking custom shoutout. See you next time. You know, with the benefit of hindsight,